Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Dylan. 25 years old. Sabi nila may itsura daw ako. Pero ang madalas magkagusto sa akin ay yung may mga edad na babae. At karamihan ay may asawa pa. Kaso ayaw kong subukan noon. Hanggang sa tuluyang mapasubo nga ako sa dalawang may edad ng babae. Natipuhan ako ng aking tita. Kinakasama ng aking tito. Sumabay pa ang ninang ko na kumari ng aking nanay. Oo, silang dalawa. Sabay. Magulo hindi ba? Ito po ang kwento ng buhay ko. Pakinggan nyo at samahan akong mawindang sa aking istorya. Nak, puntahan mo nga ang ninang Denise mo sa bahay nila. Pakisabi magpunta sila dito sa bahay mamayang hapon. At may konting salo-salo tayo. Dahil kakatapos lang ng graduation mo. Bilin sa akin ni nanay. Malakas ang boses nito na animong malayo ang kausap kahit nasa harapan lang niya. Sige huma, wait lang. Sabi ko habang abala sa pag-cellphone. Nare-replyan ko kasi tong bago kong girlfriend. Halata rito na patay ito sa atensyon ko. Ngayon na! Sigaw niya na nakapagpatayo sa akin at kakamot-kamot sa ulong lumabas ng bahay. Pwede naman kasing i-text o tawagan bakit kailangan personal ko pang puntahan. Iritable kong bulong sa sarili. Nagbike na lang ako para di malayo ang lalakarin ko. Nang makarating ako sa tapat ng kanilang bahay, kumatok ako sa gate. Tao po? Tao po? Malakas ang boses kong sabi habang nangangalampang ng gate. Ilang saglit lang ay lumabas na mula sa loob ang taong pakay ko. Si Ninang Denise. Oh, napadalaw ka iho. Anong atin? Bungad nito sa akin. Nasa edad na 38 na ito, ngunit hindi halata ang edad sa itsura. Inibitahan po kasi kayo ni Nanay, Ninang. May konting salo-salo raw humamaya sa bahay at pumunta raw po kayo doon. Ngiting sagot ko. Aba, anong meron at may okasyon sa inyo? Tanong pa nito habang pinapasadahan ako ng tingin sa katawan ko. Kakatapos lang ho kasi ng graduation ko, Ninang. Usal ko. Ganun ba? Sige, pupunta ako. Pakisabi sa mama mo. At congrats din dahil sa wakas graduate ka na. May engineer ng nanay mo. Sabi pa nito, sabay haplo sa braso ko ng pasimple. Nagulat ako noon pero ngumiti na lang ako. Salamat po. Sabi ko bago umalis. Nang makarating sa bahay ay naabutan kong abala na ang nanay ko. At maging mga ate ko sa paghahanda para sa ilulutong mga pagkain. Samantalang ako ay nagpunta na sa aking kwarto para matulog. Antok na antok kasi talaga ako dahil sa pagkapuyat. Hanggang sa hindi ko namalayan ng oras. Hapon na pala. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong parang may tao kong kasama sa kwarto. Nagulat ako noon nung pagmulat ko ng aking mga mata, bumungad sa akin ang tita ko. Ang asawa ni Tito. Nakaupo ito sa tabi ko, tila may gustong gawin na hindi niya naituloy dahil sa pagising ko. Tita Raizel, anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Gulat kong tanong. Hinahanap ka na kasi ng mga bisita mo. Wala ka kasi sa baba kaya inutusan ako ng mama mong tawagin ka rito sa taas. Ngiting sabi nito. Sa totoo lang, Miss Callie, maganda si tita. At nasa edad pa lang to ng 35. Bata pang tignan. Susunod na po ako, maliligo lang. Sagot ko bago tumayo. Mauna na po kayo sa baba. Ayaw mo bang hintay na lang kita dito? Baka isipin nun ay hindi man lang ako nag-effort na tawagin ka. Sabi pa nito sa malambing na tono. Napalunok naman ako. Sabay napabuntong hininga ako at umiling. Mauna na ho kayo tita. Susunod na lang po talaga ako. Siya, sige. At hihintay na lang kita doon, Pogi. Sabi nito, sabay kindat at umalis sa harapan ko. Hindi naman pwede ang pinapakita niya sa akin. Lalaki ako at alam ko ang ganong kilos ng isang babae dahil na rin sa paiba-ibang nakarelasyon ko. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay bumaba na ako. Nadatnan ko ang mga bisita namin.
Nagsimula na pala ang kainan. Nakasalubong ko pa si Ninang, yung inimbitahan ko kanina. Congrats ulit. Hindi ka na talaga totoy. Sabi pa nito, sabay hawak sa aking balikat. Nangiti na lang ako ng pilit. Salamat po, Ninang. Pause kong sagot. May girlfriend ka na ba dyan, Dylan? May pinakilala ka na ba sa nanay mo? Tanong pa nito sa akin. Umiling naman ako at natawa. Sino po sa kanila, Ninang, ang ipapakilala ko? Maligalig ka talaga. Hayaan mo at hahanapan kita ng katapat mo. Sabi nito na may kakaibang kislap sa mga mata. Mapagbiro din kayo, Ninang. Sabi ko naman at inalok silang kumain na. Siya nga pala, pumunta ka mamaya sa bahay dahil may regalo ako sa'yo. Naiwan ko lang. Pahabol pa nito bago ko lumapit sa mga tropa kong invited din. Sino yun? Bungad sa akin ng kaibigan ko nang makita at marinig ang pahabol ni Ninang Denise. Wala, Ninang ko, bakit? Kunot ang noong tanong ko. Medyo may edad pero maganda at sexy. Sabi nito sabay sipol. Nabinatukan ko naman. Tumigil ka nga dyan. Isat ako naman. Hindi ka nung babayang tipo ko. Hindi si tita o si Ninang. Maganda man sila maging ang katawan nila, ngunit mali ang magustuhan sila. Kumbaga, I exempted sila sa mga type kong babae. Dalyari ako kung magkataong patulan ko sila. Pero paano kung tama ako ng hinala? Wala sigurong mali, lalo kung hindi papahuli. Nagkayayaan ng inuman sa gilid ng bahay. Bumalik ako sa loob ng bahay sa may kusina para kumuha ng pulutan. Sakto at naroon si Tita Rizel. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Tanong niya sa akin. Kukuha lang ho sana ng pulutan. Sagot ko. Kaming dalawa lang noon ang nasa kusina. Lumapit siya sa akin habang kumukuha. Nagulat pa ako nang magdikit ang katawan naming dalawa. Ayaw mo bang ako ang gawin mong pulutan? Dylan? Wala rito ang tito mo. Mahinang bulong nito sa akin. Nahihiya ko naman tong nilingon. Anong sinasabi niyo? Tanong ko. Alam mo na yun. Wala ka pa bang experience dyan? Ngising tanong niya. Tita naman. Mali ho yung sinasabi ninyo. Ilang kong sabi. Hindi mali kung hindi mahuhuli. Sagot naman niya, sabay haplos sa aking abs pababa sa short ko. Teka, tita baka humahuli tayo eh. Mahinang usal ko dito. Hindi yan. Masama bang ibigay ko ang paunang regalo ko sa'yo? Matagal kitang hinintay. Yung tito mo kasi. Makupad ng kumilos sa akin. Ngingiti-ngiting sabi niya. Natulala talaga ako ng oras na yon. Hanggang sa namalayan ko na lang ang unti-unting pagluhod nito sa harap ko. Noong oras na yon, napapikit na lang ako. Doon ko napagtanto na iba pa rin talaga pag may edad na at may asawa. Matapos nun, tsaka niya ako hinayaang umalis. Kanda pawis-pawis talaga ako nang makabalik sa inuman. Hindi pa man nakakalahati ang bote ng alak. Tinawag na ako ni nanay. Bakit uma? Kasama ko yung mga kaibigan ko, nakakahiyang iwan sila. Bakas ang iritable sa boses ko. Gustong magpasama ng ninang mo sa'yo pa uwi sa bahay niya dahil nandun daw ang regalo niya sa'yo. Sagot nito. Nang lingunin ko si Ninang, ay alanganin na ang ngiti nito sa akin. Nag-guilty naman ako kaya ngumiti rin ako at tumango kay nanay. Tara na ho, Ninang. Alok ko bago pa man kami lumabas. Nahuli ko pa si tita na nakahabol tingin sa amin at masama ang timpla ng muka. Hindi naman malayo ang bahay nila sa amin kaya nilakad ko na lang. Buti naman at pumayag kang samahan ako pa uwi sa amin. Medyo madilim na rin kasi eh. Wala akong kasabay pa uwi. Sabi nito habang sabay kaming naglalakad. Utos na rin kasi ni mama, Ninang, kaya nahihiya naman ako kung hindi ko kayo samahan. Isa pa ay galing kayo sa handaan namin. Mahinahong sagot ko. Nagulat ako nung biglang kumapit to sa braso ko. Bakit po? Takot kasi ako sa dilim. Sabi nito at mas siniksik pa ang sarili sa akin. Nang mapadaan kami sa walang bahay at tao na daan. Natawa na nga lang ako.
Matakot po kayo sa buhay, wag sa dilim. Biro ko pa. Hinampas naman ako nito sabay pisil sa aking mapipintog na braso. May pagmamalaki ka rin pala, no? Sabi ni Ninang at napangisi naman ako. Naku, Ninang. Hindi lang yan ang kaya kong ipagmalaki. Ngingisi-ngisi kong sabi. Aba, pwede bang makita ni Ninang kung ano yung pinagmamalaki mo dyan? Tanong naman ito sa akin. May mga nauna na pong nakakita. Ayos lang ba yun sa'yo? Hamon ko pang tanong dito. Nagsalubong naman ang kilay nito. Sakto at nasa tapat na kami noon ng bahay niya. Pasok ka muna sa loob. Siya nga pala. Bakit? May nauna na ba sa akin kanina? Si tita po. Baka magselos yun sa inyo. Nakakalokong saad ko. Hindi naman niya malalaman, lalo na kung hindi natin sasabihin. Masungit na sabi niya, tsaka tinulak ako paupo sa may sofa. Paano naman po ang asawa niyo, Ninang? Hamon na tanong ko dito. Nasa ibang bansa ang asawa ko. Hindi rin niya malalaman kung walang magsusumbong. Ngisi nitong saad sa akin. Dito ka na muna. Aakyat lang ko sa taas para kunin ang regalo ko sa'yo. Hindi pa man ako nakakasagot ay umalis na agad siya. Sa isip-isip ko, nagigipit yata ako sa dalawa. Pag nagkataon ay yari ako sa kanila. Higit pa sa mga asawa nila. Pag nagkabukingan na. 10 minuto na ang lumipas bago bumalik si Ninang. Gulat na gulat ako nang makita ang suot niya. Isang sexy nightgown. Pangtulog at aninag ang magandang hubog ng katawan nito. Napalunok naman ako at napaiwas agad ang tingin. Pasensya ka na. Natagalan. Nainip ka ba? Tanong pa nito pagkababa. Sabay lapit sa akin. Umiling naman ako habang pilit iniiwas ang tingin sa katawan niya. Naku, hindi ho. Sagot ko. Maya-maya, hinawakan naman niya ako sa balikat at muling pinaupo. Nagulat pa ako nang umupo rin siya sa aking hita. Ito na nga pala yung regalo ko sa'yo. Sana'y magustuhan mo. Sabi niya sabay pakita ng hawak niyang box. Rolex na relo. Kuminang naman ang mga mata ko sa nakita. Ang mahal ito, Ninang ha. Akin ba talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo naman. Para yan sa paborito kong inaanak. Sabi niya sabay yakap sa akin at aplos sa aking tiyan pa ibaba. Napapikit na lang ako at wala sa sariling napangiti ng pilit. Ang gwapo-gwapo mo talaga, iho. Pahabol pang sabi nito nang mabilis akong tumayo at basta na lang siyang iniwan sa sofa. Salamat po ah. Aalis na po ako. Alanganin ang ngiting sabi ko bago napakamot. Habang naglalakad ay iiling-iling ako sa tuwing naaalala ko yung itsura niya. Pagbalik ko sa bahay ay naabutan ko na ang mga kaibigan kong may tama na ng alak. Ang hina niyo naman mga pre. Kararating ko lang pero patulog na kayo. Ang yabang talaga. Sabi ng isa kong kaibigan. Natawa na lang ako at nakisama sa kanila. Saktong tumagay ako nang matanaw ko si tita na nakatanaw sa amin mula sa loob ng bahay. Nginitian ako nito. Ako na may hindi ko alam kung mangingiti o sisimangot. Naalala ko na naman yung ginawa niya sa akin kanina. Pre, bulong ng kaibigan ko, dahilan para mapatingin ako rito. Bakit pre? Tanong ko pabalik. Pansin ko panay ang tingin ng asawa ng tito mo sa iyo ha. Sabi nito, dahilan para balikan ko ito ng tingin. Kasalukuyan ang nakikipagkwentuhan to sa mga bisita. Huwag mo dalang pansinin. Sabi ko na lamang, isa pa yung ninang mo pare, yung ginatid mo. Parang panay ang pakit sa iyo ha. Ngingisi-ngisi niya ang sabi sa akin na bahagya pa akong siniko. Loko, ganun lang yun. Iwas tinging sagot ko. Iba talagang karisma mo pare. Pag nagkataon, yari ka sa mga asawa ng mga yun. Ito naman ang umisi sa akin. Tama siya. Yari talaga ako kapag nalaman ng mga asawa nila. Ang kalokohang to. 12:00 na yata natapos ang inuman. Katatapos lang rin maghugas at magligpit ng mga kalat na ginamit. Paakyat na ako sa kwarto nang matanaw ko si tita. Bakit po? Tanong ko. May tama ako ng alak at pupungay-pungay na ang mga mata ko sa kalasingan. Pagod ka? Gusto mo bang masahihin kita?
Alok niyang tanong. Sigurado po ba kayo? Hindi ba magagalit si Tito? Tanong ko pa. Sinakya ng anumang trip o gusto nito dahil na rin sa tama ng alak. Hindi naman malalaman ito ng tito mo dahil wala to rito. Isa pa itulog ng mga kasama dito sa bahay. Ngiti pang sagot nito sa akin. Kaya naman hinayaan ko siyang pumasok sa kwarto ko. Pabagsak na rin akong humiga padapa sa kama. Sige po, simulan niyo na po. Galingan niyo ha, masakit buto-buto ko eh. Mahina pang sabi ko at pumikit na. Nang maramdaman kong nagsimula na ito sa pagmamasahe sa likuran ko, bagya akong napadaing. Hindi sa sakit, kundi sa sarap na hatid nitong ginhawa. Magaling pala siyang magmasahe. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan ay hindi gaanong malala ang hangover ko. Isa pa'y napakasarap pa rin ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng kwarto ay nadatnan ko ang pamilya sa hapag. Nang magkatinginan kami ni tita, masama ang tingin nito sa akin. Bakit kaya? Sumalo ka na sa aming magagahan. Alok sa akin ni nanay. Sakto ang bakanting upuan ay sa tabi ni tita. Pagkaupo ko ay mahina itong nagsalita. Baka sang galit o inis o dismaya. Tinulugan mo ako kagabi. Akala ko talaga pagbibigyan mo ko. Mahina ngunit gilyang sabi. Natawa naman ako. Yun pala ang dahilan kaya masama ang timpla nito. Pumapatol man ako sa landi-landi pero hindi kami aabot sa puntong gusto niya. Kunwari kukuha ko ng ulam na siyang pinakamalapit sa kanya. Kasabay noon ay bumulong ako. Kay tito na lang po, huwag na sa akin. Ngising sabi ko bago maganang kumain. Papatol man ako, yung walang sabit, yung mai-enjoy ko ang kama ng walang iniisip. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Natawa na lang ako dito ng mahina. Ang gwapo ko talaga. Pasipol kong sabi. Naubusan ako ng sabon kaya kinakailangan kong bumili sa tindahan. At ang tindahan ni Ninang ang pinakamalapit. Nagbike na lang ako para mas mabilis. Siya nga ang nagtitinda. Ikaw pala, Dylan, napadalo ka anong atin? Ngiting-ngiti ito. Yung suot niyang nightgown kagabi, ayon pa rin ang suot niya ngayon, samantalang mataas ng sikat ang araw. Ninang, bibili lang po ako ng sabon, sabi ko. Akala ko pa naman ay akong sadya mo. Tinakbuhan mo ako kagabi. Ang ganda at ang sexy ko pa naman. Ngumisi ito. Animong nagtatampong teenager. Alam ko naman pong maganda at sexy ka, Ninang. Pero hindi tayo pwedeng umabot sa puntong gusto mo. Kay ninong ka na lang po sa sunod na uwi niya. Ngising sabi ko. Loko ka talaga. Seryoso kaya ako, no? Isang beses lang naman. Ulit pa nito. Napailing na lang ako. Mahal yung Rolex. Wala ka man lang pampalubag loob sa akin. Gusto ko talaga yung relo. Pangarap ko yun eh. Kaso hindi ko mabili dahil masyadong mahal ang original. Nagulat ako nang biglang halikan ako nito. Nagulat ako at bagyang naitulak naman siya. Maguros dili naman kayo, Ninang. Abi baka may makakita sa atin dito. Naiiling kong sabi, sabay kuha ng binili ko at umalis. Baka matraumatize pa ako sa kanilang dalawa ni tita. Kung patulan kong gusto nila, hindi talaga pwede yung gusto nila. Gagawin pa nila akong kabit. Hindi naman dahil papalit-palit ako ng karelasyon ay madali na akong makuha. Alam ko pa rin naman ang limitasyon ko. Ang mali ay mali. Tama na yung nahapyawan ko, ang pagkakamali. At wag na wag itutuloy. Maraming salamat po sa mga nakinig ng mixing istorya ng aking buhay. Muli, ako po si Dylan.